Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Ang point ko lamang dito, okay, Mayor Isko, hindi ho naman ata tama na makipagkaisa sa terorista. Hindi ho ang pinopost dyan, trip lang ng AFP o ng NTF at trip lang nilang i-post yung mga makakaliwang grupo. Hindi ho. Remember, ang pinopost dyan, persona non grata, CPP, NPA, NDF. Ano po ang NPA? Terorista po yan. Declared. Even our president said that. So ang sa akin, kahit kailan, hindi ako makikipag-kaisa sa mga demonyo, sa mga terorista. Hindi ho, Mayor Isko. So anong sabi? Sumagot ho si Parlarde. Kaya nga gustong-gusto ko itong mamang to. Ito. Tingnan ho natin ang sagot ni Parlarde. Wait lang. Ito ang kanyang sagot. Why would even Manila order the removal of this TARP? Is Mayor Isko welcoming this terrorist? Tama naman eh. Welcome nyo ba itong mga terorista na ito? Let's clarify from Yorme the basis for his action. Is it fear of retribution? Let's take a look at the leadership of pamantasan ng lungsod ng Maynila. From President down, mostly Gabriela and staff of Taguiwalo booted out of DSWD. Who was the appointing power and authority in this university? Uy, nagpaparinig. Nako. Para nagpaparinig si Lieutenant General Antonio Parlarde Jr. na kaysa sinasabi niya, sino ba ang merong appointing power pagdating sa leadership ng pamantasan ng lungsod ng Maynila? So ang sinasabi niya, baka pinariringgan niya si Mayor Isko. Which is ang mga leadership doon ay mga makakaliwa. Yun ang parang dating ng sinasabi ni General Parlarde. Bernard Flores, salamat po. Makipag-unite sa terrorist, confusing yun na. Oo nga, correct. So yun na nga ang sinasabi ni Parlarde. At napuna ng netizen ito si Mayor Isko. Napuna ngayon itong si Isko Moreno ng mga netizen. Medyo nagalit ang netizen sa kanya. Sandali, bakit? Ano to? Anong unite? Habang ang Pangulong Duterte sinasabing all-out war dito sa mga terorista, sasabihin mo unite? Unite with CPP, NPA, NDF? May ano ka ba? Takot ka? Ano to? Takot ka ba? Kasapi ka ba? O sympathizer ka ba? Yan ay tinatanong tuloy ng mga netizen sa kay Mayor Isko. Maria Pascutanda, salamat po. So nagtataka mga netizen, so pinuna ngayon si Mayor Isko. Aba, dali-daling sumagot si Mayor Isko. Pakita natin ang sagot ni Mayor Isko. Sandali lang. Ito ho ang kanyang sagot. Ayan. Sumagot siya through the interview of Tribune. Uy, Tribune na naman. Okay, sige. Wait lang. Nasaan na yun? Hanapin kita. Ito ang sinabi niya. Mayor Isko Moreno clarifies he was merely maintaining cleanliness when he asked that numerous tarpaulins declaring personal non grata. Ayan, biglang bawi. Sabi nga, laban. Bawi. Diba, ang linaw nung una sinabi niya, ang linaw nung sinabi niya, we should unite o makipagkaisa tayo. Hindi ako nagsabi kung mali yung yung balita, fake news yung balita. Pero ang linaw na sinabi niya, ulitin ko ulit, pakita uli natin Baka sabihin nyo ako nagsasabi, hindi ako nagsasabi. Wait lang. Ito, sa news lumabas, ayan News 5 Digital. May directive na po ako sa DPS na natanggalin ang mga tarpaulin na to. Di po natin kailangan ang mga ito sa gitna ng pandemya. Dapat magkaisa po tayong mga Pilipino. Sino yung nakalagay dito? CPP, NPA, NDF. Dapat na magkaisa tayo. Nung nabatikos, abay biglang bawi. Biglang bawi. Ayan Sabi kina-clarify daw. Hindi naman
Ang sabi, I'm simply doing our job of keeping the city clean. Ay, Repa Pips. Bukang inano mo yung suggestion ko, di ba? Sinuggest ko, sana sinabi mo na lang, linisin yung Maynila kaya tinatanggal, di ba? Isang araw sinabi ko, Biyernes ata yon. Sinabi ko na, linisin na lang. Sana ang ginawa mong dahilan. Aba, ngayong araw na to, biglang, ay, nung 25 pala, sorry. Biglang bawi. Ganon na bigla Oh. Ang sabi, I'm simply doing our job. We have a city ordinance against all forms of vandalism, unauthorized billboards and tarpaulin. If you remember, during last year of observance of Undas. Ay, ito yan binabasa ko. Ayan, okay? Meron daw silang Pero, ang linaw nung ibang mga news na lumabas. So, anong totoo, Mayor Isko? Pakisagot po, ano hong totoo? Dahil ba sa kalinisan? O gusto nyo makipag-unite sa CPP, NPA, NDF? Yun totoo. Parang laban bawi na ito Nako, this is not good, Mayor Isko. You should have asked some consultant of yours. Nako, basta. Isa lang masasabi ko sa'yo, Mayor Isko. Anyway, artista ka naman dati. Idol kita. Sobrang idol kita in terms of doing your job sa Maynila. I admire you so much. As in so much. Ikaw lang ang nakagawa niyan sa Maynila. Ikaw lang, wala nang iba. Ikaw lang ang nakapaglinis niyan. Ikaw lang ang nakapagpaganda niyan sa Maynila. Ina-idol kita patungkol dyan. Pero this time, pasensya na Mayor Isko, sablay ka talaga dito. Ngayon yung bawi mo, it's too late. Nilabas na ngayon ng mga balita na gusto mong ayaw mo ng ganyan. Ayaw mo ng ang haba-haba nga nung sinabi mo, it's not time for political, it's not time. Tapos, unite Masama hindi maganda. Kung maliho yung balita, correct ninyo. Sabihin nyo, maliho yung nagbalita. Kaya ito na lang, Mayor Isko, since artista ka naman, dati ka naman mahilig ka naman sumayaw, di ba? Yung, ganun ka naman, di ba? Sumayaw ka na rin ng laban, bawi, ganon. Para mali. Bawi, laban, paano ba yung laban? Laban. Bawi, di ba? Ganon na lang ang gawin mo. Nilinaw ko lang hindi ako Una, wala akong pakialam kung anong political affiliation ni Mayor Isko. Basta ang nakita ko, yung balita. Kung mali yung balita, sitahin mo Mayor Isko yung nagbalita. Yun lang sa akin. Mayor Isko, kasi sabi ko nga kung ito. Bakit ba kailangan malupit ang paglaban dito sa Ang NPA ay radikal. Sobrang radikal. Pumapatay yan. Nanggagahasa yan. Ng kababaihan, ng kalalakihan, mga minor de edad. Okay? Sila ay sobra-sobra mapang-api sa ating mga kababayan. Hindi sila nagtatanggol. Wala akong prinsipyo yan. Kaya nga silang binansagang terorista na Mismo ang ating Pangulo na nagsabi niyan. Okay? Ngayon, hindi pwede ipagkaila ang ebidensya na nalakap na nakuha na ipon ng NTF, LCAC, na talagang magkakaugnay ang mga makakaliwang grupo at yan. Meron nga sinasabi ni si Parlarde po na sinasabi niya na meron niya mga underground organization. Kung papanoorin niyo yung ating interview. Ibig sabihin, kunwari lang yan. Kunwari sa ibabaw, sila ay legal. Pero ang totoo, meron silang ginagawang mga illegal. So sa madaling salita, hindi pwedeng labanan yan ng lalamya-lamya. Kung lalamya-lamya ka, laban sa NPA, wala kang karapatan maging leader ng bansa na ito. Yun lang ang sa akin. Bakit? Baka mamaya, pagising mo, wala ka na dyan sa upuan mo. Bakit? Hindi nga sila lalamya-lamya Gera ito, gera. Gera ito laban sa mga terorista. Pagdating mo sa terorista, there's no mercy in fighting against them.
Why? They terror people. And bilang isang opisyal ng gobyerno, you should protect our people from this terrorist. Kaya dapat hindi ka lalamya-lamya dahil ang kalaban hindi lalamya-lamya. So dapat ang mga leader natin may yagballs laban dito sa NPA. Kung walang yagballs, wala kayong karapatan maging leader. Dahil hindi nyo kayang ipaglaban. Kami nga mga netizen, wala nga kaming kalaban-laban sa NPA, tapos kayo nga nilagay namin dyan bilang leader, tas wala rin kayong yagballs? Lumayas na lang kayo dyan. My God. Ganun lang kasimple yun. Hindi ko pinapartangan si Mayor Isko. Pero ito'y sa lahat ng mga leader na walang yagballs para lumaban sa NPA na ito. Nakakalimutan na ata nito mga ito. Yung mga pinag-aapi nitong mga NPA, nakakasakit sa grupo ito. Grupo? Nakakasakit sa banks? Ewan ko ba? Ito pa. Ito. Wait lang. Ito, linawin natin ito, ha? Okay. Maganda itong balita na ito. Okay? Just keep quiet, Lorenzana Ters Parlarde, military. Meron palang paglilinaw dito. Okay? Fake news pala ito. Fake news. Linawin ko ha, bakit to? Sino nagsabi na fake news yan? Mismo ng si General Parlarde. Ito ang kanyang statement. To Inquirer.net, keep quiet ba ang sinabi ni Defense Secretary Delphin Lorenzana tulad ng headline ninyo? Ito naman ako mag-iingay. Hindi tayo pwedeng tumigil hanggang hindi natatapos ang misyon. Nag-usap na pala si Sec Lorenzana at saka si Parlarde. Ito ang sabi. Ang sabi sa akin ni Sec Lorenzana, twisted na naman ng media ang sinabi ko. Continue with what you are doing if we have evidence, press on. So sinabi niya, ulitin ko sinabi pala ang sinabi ni Sec Lorenzana, twisted na naman ng media ang sinabi ko. Continue with what you are doing. If we have evidence, press on. Ganito lang yan ha. Ang akin, 2 puntos ko lang. 1, sana ikinorek ninyo, Secretary Lorenzana. Maglabas kayo ng statement at sabihin ninyo, minisquote kayo ng media and saying, call out the media and say to them, fake news sila. Kasi nung tiningnan ko yung balita, putol-putol nga. Kinakat-kat. Ha? So kitang-kita mo, oops, parang merong Di ba sinabi ko nga nung balita ko kung talagang kung may dapat punahin. Dapat maglabas ng official statement si Sec Lorenzana na sabihin niya maliho yung pagka-quote sa kanya. Yan ang number 1. Okay? Na sanang gawin ni Sec Lorenzana. Pangalawa, magtawag ka ng press con, ulitin mo. Sabihin mo, nagkausap kayo ni General Parlarde at ini-encourage mo siya na ipagpatuloy yan. Make a clear statement sa madaling salita. Clear statement saying na ipagpatuloy mo yan if we have evidence. Yun lang sa akin, ha? Hindi pwede lalamya-lamya sa laban na ito. Sir, General, sundalo po kayo, alam nyo ho yan. Dapat diretsuhan, sabihan nyo, sitahin nyo ang press. Sitahin nyo media.